Meron po ba mga Cebuano rito? Itaas po ang kamay. Praise God. Hindi po ako Cebuano. Tiga rito po ako sa Manila. Nadayo lang po ng Cebu. We're already 29 years in Cebu. Nakakatuwa kasi I think that was October when inimbita po ako para po sa St. Peter. Noong una iniisip ko, ano kaya gagawin ko sa St. Peter? Sabi ng asawa ko, baka bubuhayin ng mga patay. Hindi, sabi ko, nagke-care sila sa mga patay. And true enough, kasi po ako pagka may outreach, tinatanong ko muna si Lord kung ano yung isusuot ko. Itingnan ko kung ano isusuot ko. So, niisip ko kasi nag-imbita, kasama namin sa isang small community sa Cebu. So, I just wear my polo and then slack. Pagpasok ko po sa chapel, na malaking chapel sa Cebu, puno ng tao. Sabi ko, Lord, kinabahan po ako. Tapos po kanina, nung dumating ako, wala pang tao, wala pang kaba. Pero nang dadatingan na po kayo, unti-unti po akong kinakabahan. No? Kaya sabi ng coordinator kanina, Brother Vic, kailangan mo ng tubig. Pwede ba isang balding tubig ang ibigay niyo po sa akin? Baka matuyuan ako ng laway. I am Brother Vic Cabral. I was assembled in Bulacan. I grew in Manila, but we are now live in Cebu permanently. I thank God for this opportunity to be with you. And bawat ano po, bawat tao na makakasama ko sa mga community. Like for example, yesterday, nasa Oasis of Love po ako. Alam niyo po, pagka-charismatic, iba ang ngiti, iba ang smile. Amen? Pero pag nasa corporate ka, parang kailangan decente ka, kailangan stricto. Pero I'm sure hindi po. Ang topic po natin ngayon is why we praise God. Bakit po natin pupurihin ang Diyos? Amen? Praise that transformed life. Ang pagpapuri po sa ating Panginoon ay nakapagbabago ng buhay. You know, I met the Lord 1986. This will be my 40 years in spreading the good news. But still, for 40 years, kinakabahan pa rin po ako. There and then, when I attended the Life and the Spirit seminar, kala ko seminar lang. Di ba sa corporate may especially when I attended the the prayer meeting. Nung prayer meeting na, tinuturo po kung paano magdasal na nakapikit. Sige nga po, ipikit ang mata. Pikit po ang mata. Idilat na po. Nung sabi sa amin ng prayer leader na ipikit ang mata, ako po ayoko ipikit. Kasi hindi ko pa alam eh. So nung sabi ng prayer leader na ipikit ang mata, ang ipinikit ko po isa lang. Bakit po? Kasi natatakot ako, patay ang ilaw. Baka may ako ano mangyari. Ang dami namin, 2,000 ng tao. Pag nagpe-prayer meeting during that time, 1990s. So sabi ko, mahirap. Then unti-unti, ipinaliwanag yung panalangin. Ipinaliwanag yung praise and worship. Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Lahat daw po ng may hininga ay magpupuri sa Panginoon. Pwede mo pakilakas ng konti? Sounds. Magpupuri sa Panginoon. Tayo po may hininga. Amen. Amen. Parang hindi, ano? Amen. Ayun, praise God, praise God. Okay. Sige nga po, hingahan yung katabi. Huwag yung nakatutok. Konti lang. I'm sure nag-toothbrush naman ang lahat. Amen? Amen. So may hininga. And even the stone, and even the animals, the trees, meron po silang hininga na nagpupuri po lagi sa Panginoon. Amen? Lahat ng may buhay, kapatid po, ay magpupuri sa Panginoon. You know, brothers and sisters, meron po mga tao nasa ospital, ang hininga po binabayaran.
Isang hininga 100, isang hinga 100, isang hinga 100. Pero tayo po, libre ang hininga natin. Amen? So lagi tayo magpupuri sa ating Panginoon. Praise is not just singing. Yung ginawa ni Brother Ryan, yes, it's a part of praise and worship. Pero yun po yung pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi lang po sa kanta, hindi lang po sa awit. Praise is recognition, acknowledging that God and what He has done for us. Yung talento mo, yung talent mo, yung karunungan mo, yung napag-aralan mo, biyaya po ng Diyos yun. Kung bakit ka nandito ngayon, kung bakit nandiyan ka sa posisyon ngayon, biyaya po ng Diyos. Kaya po dapat lagi tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen? Yun po yung bagay na natutunan ko sa Panginoon. Appreciating everything in my life. Sino po nakatulog kagabi? Taas ang kamay. May tao pong hindi na nakakatulog. Sa totoo lang, may mga tao po na talagang as in, hindi na nakakatulog. Pag nakatulog ka, biyaya ng Diyos. Pag hindi sleeping pills ang nagpatulog sa iyo, biyaya po ng Diyos. Amen. Praise build community. It unites and healing. Alam niyo, nakakatuwa. Sa isang kumpanya, pagka po nagpupuri lagi, nung araw kasi hindi ako renewed, wala eh. Pagising sa umaga, ang isipin kagad yung kakainin. Pagising sa umaga, ang isipin kagad kung paano maliligo, paano papasok na trabaho. Pag uwi, ganun din. Umiikot eh. Masdan po ang ating buhay. I-review po natin. Araw-araw, oras-oras, minuto, segundo po ng buhay po natin, lagi po tayo nagmamadali. Sa umaga, nagmamadali po tayong gumising. Bakit? Kasi nagmadali ka matulog kagabi. Bakit ka madaling gumising? Para madaling magluto, para madaling kumain, para madaling maligo, at para madaling magbihis, at para madaling makaalis, at para madaling makapasok. Maghapon, nagmamadali ka sa pagtatrabaho. Bakit? Kasi sa hapon, magmamadali kang uuwi sa hapon. Ano mangyari? Uuwi ka. Magmamadali ka rin magluluto, magmamadali ka lang kakain, at magmamadali ka uling matutulog. Ganyan ang buhay ng tao, araw-araw, oras-oras, minuto, segundo ng buhay ng tao, minamadali niya ang buhay. Pero pag namatay naman at nadali, ang bagal-bagal naman. Amen? May kanta pa nga yun eh. Ave Maria. Nakakita na po kayo ng patay na mabilis? Wala. Amen? Ang bagal. Minsan po nalilimutan natin magpuri ng gusto sa ating Panginoon. Si Paul at si Silas in Acts 16 verse 25 to 26, sila po ay sinaktan, pinarusahan, pinusasan, at ikinulong. Pero hindi sila nagreklamo. They never complained. They just praise and worship God hanggang sila po'y nakalabas. Praise and worship. It unites. Dalawa silang nagpuri sa ating Panginoon. When our corporate department, brothers and sisters, every morning we praise and worship, not only Monday, but every morning we praise and worship God. And then, bago tayo umuwi, nagpe-praise tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. I tell you, brothers and sisters, ang samahan po sa opisina, nagkakaroon po ng unity. Ating pong bansa, di po ba, yung panatang makabayan natin, napakaganda, para ma-unite ang bawat isa sa atin, para magawa ng tama, mag-isip ng tama, magsalita ng tama. Amen? The church and the community life breaks division. Sa community po, ang pagpupuri po ay natatanggal. Binibreak yung pong division. Unity, nag-unite ang bawat isa. Praise shift us from complaining about leaders. Pag po nagpupuri, nababawasan o nawawala yung ating complain, yung ating reklamo. Yung boss ko, yung subordinate ko, yung katulong namin, yung traffic, wala. You know, when I met the Lord, 1986, nagsimula po yung appreciation ko sa lahat.
and even traffic. Pag traffic, di ba? Usually sa atin, pag traffic, magrereklamo ka agad. Pero pag traffic po sa akin, relax. Let the Lord do the part. Iaayos ng Panginoon. Minsan magugulat ka na lang eh. Pag nagpupuri ka sa ating Panginoon palagi, brothers and sisters, siya mismo yung nagagawa ng way. Para ikaw ay makarating doon sa pupuntahan mo na mas mabilis. Mas madali. So praise, unite community. A praising community becomes healing community. Pagka po ang komunidad po, and I consider not only St. Peter community, but the St. Peter Memorial Company is a healing company. Alam niyo po ba yun? Yung for example, meron kang subordinate o meron kang staff na merong problema, tinap mo sa balikat niya at sinabi mo sa kanyang, si Lord ang bahala sa iyo. Ipagdadasal natin yan. You know, brothers and sisters, yung tao po nakakatanggap ng ganon, para bang there is something there, a healing. Yung pagtapik lang po natin, may healing na po yun eh. Yung pagkumusta lang natin sa ating mga staff, I tell you, brothers and sisters, there is a healing there. O kuminsan, tayo, ang boss natin, makita natin na iba yung figura niya. Isang morning, parang may problema siya. Sir, I pray for you. Ma'am, I pray for you. And I tell you, brothers and sisters, it will become the atmosphere na napakaganda po sa ating pong departamento. Amen? Second, praise strengthens family. It invites God to our daily life. Mga kapatid, ngayon po napakarami pong pamilya, problema ang pamilya. May mga magulang, problema anak. May mga anak, problema magulang. But, you know, nung pong na-renewed kami mag-asawa, sabay kasi kami sa renewal, we started to plan something. And we present it to the Lord. Lord, ito po ang plano namin para sa aming mga anak. We have 5 kids. 5 po aming anak. Maaga po kasi kung nag-asawa. Sorry for my word, maaga ako lumandi. No, maaga ako nag-asawa at the age of 21. So ano kaya, sa ngayon po, ang 21 years old, ano na kaya ang desisyon nun? Praise God, ang wife ko po matatag. So nakalima kaming anak. Yung aming panganay po ay isang doktor, nasa England. Yung pangalawa po namin, isang IT, nagninegosyo po sa Canada. Yung pangatlo po namin, isang nurse, nauna doon sa Canada. Yung pang-apat po namin, nasa Republic of Karkar, Cebu. Akala, ibang bansa pa rin. No? Nagninegosyo po. At yung bunso po namin, driver po ng eroplano. You know, brothers and sisters, lahat po ng ito na ginawa ng Panginoon sa aking pamilya, kagagawan ng Diyos. Kasi bakit po? Ang aga ko na-renewed. 26 years old po, nasa renewal na po ako. I'm now 65. Sabi nga sa Oasis kahapon, Brother Vic, mukha kang di 65. Sabi ko, tingin mo, ilang taon na ako? 64 and a half. Pareho din yun eh. 65 years old. 40 years in the ministry. Minsan nagtatanong ako sa sarili ko eh, hindi ka ba, sabi nga ng brother ko, kahapon po nag-fellowship kami magkakapatid. Sabi niya, kuya, hindi ka ba nagsasawa? Simula nung dumating ka Martes, nasa Teresa Rizal ka. Pagdating ng nasa top ka. Nung Wednesday, Thursday, nandun ka sa Santa Ana, Pampanga. Tapos Friday sa Olamec, doon sa Marikina. Tapos Saturday, ano ba ako Saturday? Saturday, binigyan pa rin ako assignment ng Panginoon. Sunday, 2 talk po sa Oasis. Tapos nag-training ng speakers in the afternoon. Then fellowship with my children. This day, narito po ako. Kaya sabi ko, blessed na blessed ako ng Diyos sa gawain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang mga anak po namin ngayon, may kanya-kanya ng pamilya. Alam niyo po, sabi ng aming panganay, si Dr. Rabine, sabi niya, nung isang last 2 months yun, sabi niya pa, grabe, salamat ang naging papa ko ay Brother Vic. Salamat ang naging nanay ko ay Sister Emma. So, sagot ko naman, bakit naman? Ako, eto na, mahaba na yung message niya. Kasi, Papa, kung hindi siguro kayo ang magulang ko na na-renewed,
Siguro po natulad na rin po ako nung aking barkada diyan sa Pilipinas. Kung nalalagyan ng pangalan, si Juan, 2 anak, magkaiba ng ama. Tapos yung isang babae po ito, yung anak ko babae. So yung mga barkada niya babae. Yung isa, problema na magulang, 3 beses nang narehab yung anak. May anak yun, may pamilya yun. So silang mag-asawa na sa rehab. Tapos yung isa, wala nang ginawa kundi mangutang. Sabi ko, binibigyan mo ba? Sabi ko, sa susunod, pag kami nangungutang sa'yo, huwag ka na magpautang para hindi ka magkuproblema. Kasi pag nagpautang ka, iisipin mo sisingilin eh. Amen? So, pag nagpautang ka, huwag mo na pautangin. Bigyan mo na lang para wala ka na sisingilin. Naisip ko po, sabi ko, Lord, paano kaya kung di ako na-renewed? Kasi po, ang hilig ko po sa pera. Nung at the age of 23 kasi, negosyante na po ako. Hindi po ako na-employed eh. Kaya minsan naiinggit ako. Sabi ko, Lord, ang sarap naman nila. No? Naka-coat and tie, nakakuan. Ako hindi ko po natikman eh. Kasi simula po ng pagkabata ko, negosyante na, negosyo. Pero bakit po ako na-renewed? Kasi po, ang negosyo ko po, purdaya. Nakakayaman pong aminin, marami nagninegosyo, mandaraya. Ang corruption po, hindi lang po sa gobyerno. Even in the corporate, pero sa corruption. Kinukurap ko lahat yung sinusuplayan ko. Grabe. Buti maagang pinutol ng Panginoon kasi 23, 24, 25, 26 sa renewed na ako. Niwan ko po yung bulok na buhay. Humingi ako sa Panginoon kung ano yung dapat kong gawin at ayusin ang aking buong pamilya. Minsan sasabihin lang, napakayaman mo, Brother Way, kasi may doktor ka, may piloto ka. Lahat po, dulot ng pananampalataya. Lahat po, dulot ng pagpupuri sa Panginoon, araw-araw, oras-oras, minuto, segundo ng buhay ng tao. Paano, Brother Vic, pag may problema ka, nagpupuri ka pa rin ba? Yes. Bakit po? Kasi po ang pagsubok, ang trials po, ang difficulties po, parte po ng buhay. Sino po rito hindi nagkaroon ng problema? Taas ang kamay. Lahat tayo dumaan sa problema. Even ang Santo Papa may problema. Pero magkaiba po yung may problema ka na nagpupuri ka sa Panginoon. Magkaiba po. Kasi marami pong tao nagsuicide. Kasi bakit? Nag-break na. Mamunta sila doon sa 0-0 ng buhay nila. Kaya ano gagawin? Magpapakamatay. Meron po akong kakilala, kaibigan ko pa, ang daming pera, ang daming negosyo, nagpakamatay. Bakit? Ano sabi niya? Doon sa kanya suicide note, bulok na pamilya niya. Naiya na siya sa asawa niya. Naiya na siya sa mga anak niya. Always praise and worship God in our life, brothers and sisters. Ang praise and worship po, hindi po yung ginagawa sa prayer meeting na nagpupuri tayo, kumakanta tayo. No. When you pray in the morning, it's a praising God. Even po, ako po, sa totoo lang po, even nagtututbrush ako, nagpupuri ako sa Panginoon. Even nakaupo ako sa trono, nagpupuri ako sa Panginoon. Tingnan niyo po, pag ikaw po constipated, for example, may kinain kang medyo matigas ang dumi mo, pag nasa CR ka, anong ginagawa mo? Di ba sabi mo, Lord, Lord. Pag lumabas sa ano sabi mo? Praise the Lord. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Third, praise sanctifies work. Listen very carefully, mga magtatrabaho. It gives purpose beyond profit. Whatever you do it for the glory of God. Lahat po ng ginagawa natin, iniisip natin, sinasabi natin, tinitignan natin, pinakikinggan natin, dapat nagpupuri sa Panginoon. Pag alam mong masama ang sasabihin, huwag mo na sabihin. Kasi hindi makakadagdag. Pag mali ang titignan mo, masasama ang buhay mo, huwag mo nang tignan. Pag alam mong chismis lang, marites lang, huwag mo nang pakinggan. Pag mali ang gawain na alam mo papunta sa
kademonyuhan, sorry for my word, kademonyuhan, wag na po nating gawin. Kasi po, consequences, tayo rin po ang aani. Wala pong nagtanim ng santol na umani po ng mangga. Pag gumawa ka ng mabuti, mabuti ang matatanggap mo. Pag tumingin ka sa mabuti, pag nakinig ka sa mabuti, pag nagsalita ka ng mabuti, pag gumawa ka ng mabuti, pagpupuri po sa ating Panginoon yun. Without praising, without singing, I tell you, brothers and sisters, pag nagtatrabaho ka ng ayos, pag nag-iisip ka ng ayos, pag nagko-contribute ka ng ayos sa ating korporasyon, brothers and sisters, we are praising God. Nagpupuri tayo sa ating Panginoon. When you came here, I don't know kung saan tayo nakatingin. When we came to St. Peter Memorial Company, malaki ba sweldo? Maganda ba posisyon ko? Anong trabaho ko? 8 to 5? No. Treat it as a gift from God. Lahat po regalo ng Panginoon. Yung asawa mo, regalo po ng Panginoon yan. Alam niyo mga kapatid, meron po akong girlfriend, 6 years. Akala ko kami ang magkakatuloy ang dalawa. Kasi kilala na ng tatay ko, ng nanay ko, ng mga kapatid ko, mga kamag-anak ko. 6 years. Si Emma, my wife now, 6 months. Kinasal kami. Mag-asawa na po kami, mga 2 years, 3 years, di ko pa alam kung may asawa ko, wala. But when I met the Lord, nung makilala ko po ang Diyos, doon ko po nakita na siya ang regalo sa akin ng Diyos. Lahat ng hindi ko naiintindihan sa Kanya, ipinagpupuri ko sa Panginoon. Masarap lang po pag mag-girlfriend eh. Totoo lang eh. Pag mag-girlfriend, nagsusuyuan. As in, grabe. Minsan nasa bahay na, magtatawagan pa. Nandiyan ka na. Pero pagka kinasal na, 2 na anak, 3 na anak, oh my God. Tama yung sabi ng pare. Engagement ring, wedding ring, susunod, supper ring. When in our relationship, God is in the middle of our relationship, my dear brothers and sisters, I tell you, ang bahay po magiging maaliwalas. Ang bahay po sasaya. At kayong mag-asawa, oh my God. Ako, yun ang na-experience ko. 65, 66 na po kami mag-asawa. Ngayon, mas nagiging sweet. Gustong-gusto ko siya lagi makita. In the morning, lagi ko sinasabi sa kanya, oh, I praise God, ang ganda-ganda mo naman, grabe. Ano sagot niya? Praise God, kasi gwapo ka. Amen. Amen. Grabe naman mag-amen dito, Diyos ko. Sa Cebu po, magsasabi pala ako ng amen, umaalingaw po yung amen. Amen! Ayun, praise God, palakpakan po natin ang Panginoon. Last na po ito. I have 2 minutes. Generosity. Praise often being generous. Ako po makunat. Pag magsisimba po ako nung araw, yung love offering basket darating. Darating po sa akin ganyan. Kakanta pa. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Buti hindi sumasagot ang Diyos. Nasaan ang kukunin? Tapos dumudukot ka. Ang pinipili mo, butones. Butones. Barya. Bakit? Akala ko kasi sastre ang Diyos. Akala ko modista ang Diyos. Butones ang binibigay. You know, when I heard the joy of giving, lahat po tayo lumabas sa mundong ito walang dala. Sino po rito ang lumabas sa mundong ito naka-Levi's na? Sino po rito naka-Adidas na? Wala. Wala po. At darating po ang panahon, pag pauwi na tayo sa Kanya, wala rin po tayong dadalhin. Meron. Barong. Biyak sa likod. Sapatos, wala. Walang sapatos. Medyas, pwede pa. Lahat po ng ito, iiwan po natin sa mundong ito. Brothers and sisters, life is too short. Maikli lang po ang buhay. Hindi natin alam kung next Monday sa prayer meeting nandito ka pa.
Maski magtutuktok ka pa sa kahoy, hindi mo kayang pigilan. Bakit po? Kasi ang buhay po natin wala sa ating palad. Ang buhay po natin nasa Diyos. Hindi natin alam kung kailan. Kahit nag-aerobics ka pa, kahit nagbabitamins ka pa, kahit ang lifestyle mo, kahit di kumakain ng karne, kumakain ka ng gulay, kahit nagke-keto diet ka pa, kapatid ko, pag oras mo na, oras mo na. What do I mean? Maximize everything. Maximize everything. Maximize our community, presence in the community. Not only attendance. Please, pag dumadalo ka rito, kapatid ko, wag po yung attendance lang, kasi kailangan Kasi required. Let transform it into mission. Na pag dumating ka rito, meron kang mission. Kaya ka nasa St. Peter, meron kang mission. In-state po ang St. Peter kanina. Nung nasa Cebu po, tinitingnan ko po yun. Oh my God. It's a godly declaration. Nang gusto po ng St. Peter ay makatulong. Makatulong sa lahat. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, una,